Pangako, hinding-hindi ko kayo iiwan at pababayaan, Lucy. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Ipararamdam ko sa mga bata ang pagmamahal ng isang ama na matagal na panahon din nilang hindi naranasan. Dear Amihan Stories presents Unexpectedly Meeting My Quadruplets and Their Mom. Written by Jasmine Jill. Bili na po kayo, sampagita po para sa altar nyo. Bili na po! Basahan po mga kuya, mga ate, bili na po kayo. Mula sa gilid ng kalsada ay natatanaw ni Lucy ang quadruplets niyang anak na nagtitinda ng sampagita at basahan sa mga tao at motoristang dumadaan. Habang siya naman ay malamig na tubig at fish cracker naman ang itinitinda. Naaawa man siya sa mga anak na sina Lori, Aubrey, Carrie at Yuri, ay wala naman siyang magawa dahil sa sobrang hirap ng buhay. Kaya iwanan niya ang mga ito sa kung saan-saan ay isinasama na lang niya sa tuwing magtitinda siya roon sa gilid ng kalsada. Magkano ang sampagita mo, Ining? Tanong ng isang matandang lalaki na tumigil sa tapat ni Lori. At bumaba pa para personal itong tanungin. 10 piso lang po. Agad na sagot ni Lori na bigla ring lumapad ang ngiti. Bibili po ba kayo? Ubusin nyo na po para makauwi na kami. Napangiti ang matanda na kung titingnan ay mukhang mayaman. Pagkatapos ay hinawakan nito ang ulo ni Lori at bahagyang ginulo ang buhok. Sige, ubusin ko na lahat yan para makauwi ka na. Delikado rito sa kalsada eh. Mamaya madisgrasya ka pa. Maraming salamat po, Manong. Inubos na nga ng matanda ang hawak ni Lori na sampagita at binayaran. Pagkuway sumenyas ang bata sa mga kapatid nito at dali-dali namang nagsilapit sina Aubrey, Carrie at Yuri. May bitbit din ng mga itong sampagita at mga basahan. Ako rin po, Manong. Bilhan mo rin po ako ng sampagita. Si Aubrey agad ang nangulit sa matanda. Basahan din po. Baka nangangailangan kayo. Sabi naman ni Carrie habang ipinapakita ang mga panindang hawak nito. Kung bibilhan mo po sina Aubrey at Carrie, dapat ako rin po. Iiyak po ako. Kapag ako lang hindi mo binilhan. Wika naman ni Yuri na nakanguso pa habang nagsasalita at nakatingin sa matanda. Halos hindi naman makasagot ang matanda dahil sa sunod-sunod na pangungulit ng quadruplets. Napapangiti na lang ito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa apat na bata. Magkakamukha kayo ah. Magkakapatid ba kayo? Pagkuway tanong nito. Quadruplets po kami, Manong. Ako po si Lori. At itong dalawa, sina Aubrey at Carrie. At ito naman pong nag-iisang lalaki namin ay si Yuri. Si Lori ang nagsalita na diretsyo nang nagpakilala sa matanda. Wow! Quadruplets! Namamanghang sambit ng matanda. Pero, teka, akala ko babae rin ang isang to, lalaki pala. Pagbibiro nito, na si Yuri ang tinutukoy. Mukha lang po siyang babae pero lalaki po talaga yung si Yuri. Ang piling si Carrie na agad ang sumagot. Inirapan naman agad ni Yuri ang kapatid nito at nagkunwari na napikon dito. Pero ganun lang talaga maglambingan at mag-asaran ng quadruplets. Isang bagay na ikinatuwa pa lalo ng matanda. O siya, sige. Papakyawin ko na ang lahat ng tinda nyo. Pero may isa pa akong katanungan sa inyo. Pagkuway seryosong sabi nito. Ano po yun, Manong? Agad na tanong ni Aubrey. Kapag inalo ko kayong sumama sa akin sa mansyon ko, sasama ba kayo? Natigilan ang quadruplets at hindi agad nakasagot sa tanong ng matanda. Pagkuway sumagot din si Carrie na may kasama pang pananabik sa ekspresyon nito. Basta po ba maraming pagkain sa inyo at hindi na namin kailangan magtinda ng sampagita at mga basahan dito sa kalsada? Hindi na naituloy ni Carrie ang sinasabi nito nang sikuhin ni Lori ng mahina sa tagiliran. Tumigil ka nga, Carrie. Huwag kang basta sasagot sa taong hindi natin kilala. Mamaya, pagalitan tayo ni Mama. Saway ni Lori sa kapatid. O sige, ganito na lang mga bata. Tatanungin ko na lang kayo kung nasaan ang mama nyo. At ako na lang ang kakausap sa kanya. Agad naman siyang itinuro ng quadruplets habang abala ring nagtitinda ng malamig na tubig at fish cracker.
Nagulat siya nang lumapit ito dahil akala niya ay nakikipagbiruan lang ito sa mga anak niya. Hi, ikaw bang ina ng quadruplets na nagtitinda ng sampagita at mga basahan? Sinilip niya ang quadruplets na anak at nakita niya ang mga itong nakatingin din sa dako niya, na para bang nag-aabang sa kung ano ang kahihinatnan ng pag-uusap nila ng matanda. Ah, ako nga po ang mama nila. Pagkuway sagot niya sa matanda. Bakit po? May ginawa ba silang kapilyahan? Wala. Agad nitong sagot. Natuwa lang ako sa kanila dahil sa kasipagan at kakulitan nila. But at the same time, naawa rin ako. Napakabata pa nila para magtrabaho rito sa kalsada. Napayuko siya ng bahagya matapos na masampal ng katotohanan. Halos araw-araw ay nakaririnig siya ng ganong paninirmon, pero tinatanggap na lang niya. Wala rin naman kasi siyang pagpipili ang iba. Para makasurvive sila ay kailangan niyang isama ang mga anak doon sa gilid ng kalsada at hayaang tumulong sa kanya sa pagtitinda. Sobrang hirap po kasi ng buhay, sir eh. Kaya kahit labag po sa loob ko, isinasama ko na lang sila rito. At saka, wala rin naman akong pag-iiwanan sa kanila. Pero hindi ko naman po sila pinababayaan. Hindi ko sila hinahayaang lumayo at bantay sarado ko pa rin sila. Seryosong sagot niya kalaunan. Nasaan ba ang asawa mo? Ang ama ng mga bata? Hindi agad siya sumagot at bumuntong hininga muna. Pagkatapos, muli niyang sinilip ang mga bata. Nandun pa rin ang mga ito sa dating pwesto at magkakasama pa rin. Naghihintay sa kung ano ang magiging desisyon niya pagkatapos ng pakikipag-usap sa matanda. Pag-uwi bumaling na ulit siya ng tingin sa matanda at nagpatuloy sa pagsasalita. Wala na po ang ama ng mga bata. Buntis pa lang po ako noon sa quadruplets nang bigla siyang naglaho. Ano? Iniwan ka ng asawa mo habang buntis ka? Napaka-irresponsable naman niya. Gulat na saad ng matanda. Ang totoo po ay... Tumigil muna siya sa pagsasalita at bumuntong hininga ulit. Napaisip din muna siya kung sasabihin ba niya rito ang tungkol sa nangyari sa asawa niya. Nalampas 7 taon na niyang pinaniniwalaan. Hinuli kasi siya ng mga pulis noon. Napagbintangang nagtutulak ng bawal na gamot. Tapos mula noon, wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya. Pumunta pa ako noon sa presinto at nagtanong-tanong, pero hindi naman daw doon dinala ang asawa ko eh. Kaya naisip ko na baka may ginawang masama na sa kanya ang mga pulis. That's unfortunate. Naaawang sambit ng matanda. Kaya nga mag-isa ko lang na binubuhay ang quadruplets kong anak. Mahirap po pero inakaya naman kahit papano. Hindi ka ba tinutulungan ng pamilya mo o kaya ng pamilya ng asawa mo? Wala na po ako mga magulang. Ulila na po ako. Ang mga magulang naman po ng asawa ko ayaw sa akin. Tutol sila sa relasyon namin noon. Kaya hindi na ako naglakas loob na humingi ng tulong sa kanila. Baka mapahiya lang ako at ipagtabo yan. Mas lalo pang naawa ang matanda sa sitwasyon nila at nakita niya yon sa ekspresyon nito. Kung may pagpipilian nga lang po akong iba, ilalayo ko talaga ang mga anak ko rito sa kalsada. Pagpapatuloy niya. Actually, meron. At pwede ko kayong tulungan. Agad na sagot nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Anong tulong po ang... Ako nga pala si Rodrigo Velasco. May mansyon ako sa Bulacan. Pwede ko kayong isama ron para hindi na kayo magtinda pa rito sa gilid ng kalsada. Delikado kasi para sa mga bata. Marami kang pwedeng gawin doon since konti lang ang katulong na kinuha ko. At habang nagtatrabaho ka ron, pwede mong i-enroll ang mga bata sa school na malapit doon. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Pambihirang pagkakataon yun para sa kanila ng mga bata. Pero isang banda, ng kanyang isipan ay may pag-aalinlangan. Dahil hindi naman niya ito kilala. Hindi siya sigurado kung malinis ba ang intensyon nito o baka pagdating ng oras, may iba pala itong balak sa kanya. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Naaawa lang talaga ako sa mga bata kaya gusto ko kayong tulungan. Pagpapatuloy nito. Hindi pa rin siya sumagot at maingat niyang pinag-iisipan ang desisyong gagawin. Ano nga palang pangalan mo?
Kanina nagpakilala na sa akin ang quadruplets. Napapangiting sabi nito kalaunan. Lucy po. Lucy Ebonia. Okay, ganito na lang Lucy. Kung gusto mo, sumama muna kayo sa akin para makita mo ang mansyon ko. Tapos, saka ka magdesisyon kung papayag ka sa inaalok ko. Okay ba yun sa'yo? Hindi ko po kasi alam eh. Nagdadalawang isip pa rin sagot niya. Opo, maganda ang alok niyo. At mababago nga niya ng buhay namin ng mga anak ko. Kaya lang, natatakot ka ba na baka gumawa ko ng hindi maganda? Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Tingnan mo ako mabuti. Tapos sabihin mo sa akin kung mukha ba ako masama sa paningin mo. Pagpapatuloy nito. Tinignan naman niya ang matanda at wala nga siyang nakitang bahid ng kasamaan dito. Kaya sa huli ay pumayag din siya sa inaalok nito. Pero ang initial nilang napag-usapan ay titingnan muna niya kung kakayanin ba niya ang trabahong ibinibigay nito sa kanya. At kung sa tingin niya ay magiging komportable ang mga bata roon. Kung hindi, ihahatid pa rin sila nito sa lugar kung saan sila kinuha. Mama, ano ba tayo titira sa bahay niya? Pag-uusisa ni Aubrey habang nasa loob sila ng kotse ng matanda at bumabiyahe patungo sa mansyon nito sa Bulacan. Hindi pa anak. Titingnan muna natin kung okay ba ron at kung kakayanin ko ang trabaho. Sabi sa amin ni Lolo, marami na pagkain sa bahay niya at pwede kaming maglaro ron kasi malawak daw doon. Sabi ni Carrie. Doon ka na lang po magtrabaho, Mama. Huwag nasa tabi ng kalsada at delikado doon. Si Yuri naman ang nagsalita na umantig sa damdamin niya at wala na siyang nagawang iba kundi yakapin ito. Ilang oras pang lumipas at dumating na sila sa mansyon na sinasabi ng matanda. Sobrang laki nga ng bahay at napakalawak ng bakuran. May mga gwardya pang nakabantay sa gate. At pagpasok nila sa loob ay agad silang sinalubong ng medyo may edad ng kasambahay. Dumating ka na po pala, Don Rodrigo. Kanina ka pa po hinahanap ni Randy. Lumakad ka na naman daw pong mag-isa. Sabi ng kasambahay na parang may kasamang paninarmon sa matanda. Siyempre, gusto ko ring maging malaya paminsan-minsan. May kasamang pagbibirong sagot ng matanda. May mga kasama ka po pala. Anang kasambahay nang mapansin siya nito at ang quadruplets na tahimik lang na inililibot ang mga mata sa buong kabahayan. Oo nga pala. Mga bisita natin sila, si Lucy at ang mga anak niya. Samahan mo muna sila sa guest room at pagkatapos, ipaghanda sila na makakain. Agad na sagot ni Don Rodrigo. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Lucy, siya si Manang Winnie, ang pinakamatagal ng kasambahay rito. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Siya na muna mag-aasikaso sa inyo ha. Tumango-tango lang siya. Nagtaka siya sa kung bakit ipinakilala sila nito sa kasambahay ng mga bisita at sa guest room patutuloyin. Gayong nandun naman siya para magtrabaho. Siya, sige na mga kids, sumunod na kayo kay Manang Winnie, tapos kumain kayo ng marami ha. Kapag nakapagluto na siya, tinawag kayo. Baling Don Rodrigo sa mga bata at isa-isa nitong hinawakan ang mga ulo at ginulugulo ang mga buhok ng mga ito. Pagkatapos ay bumaling na itong muli kay Manang Winnie. Sige na Manang, samahan mo na sila sa guest room. Opo, Don Rodrigo. Nasaan pala si Randy? Kapag nakita mo siya, sabihan mo. Magpapasama ako mamaya sa kabilang hasyenda. Magpapahinga lang muna ako saglit sa kwarto. Sige po, Don Rodrigo. Sasabihan ko po si Randy kapag nakita ko. Hindi na sumagot pa si Don Rodrigo at tumalikod na ito sa kanila. Nagtungo na ito sa kwarto nito at silang mag-iina naman ay sinamahan na ni Manang Winnie sa guest room na pansamantala nilang gagamitin. Pagkatapos ay iniwan na muna sila nito para makapagluto na ito. Wow! Napakalaki nitong kwarto, Mama! At may malaking TV pa! Namamanghang sabi ni Lori habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng guest room. Maging ang tatlo pang bata ay ganun din ang naging reaksyon. Namamangha. Nanlalaki ang mga mata at sobrang na-excite. Pwede ba kami manood, Mama? Tanong ni Aubrey pero bago pa man siya makasagot ay kinuha na nito ang remote at binuksan ang TV.
Hinayaan naman niya mga ito, nang sa ganun, hindi na maglikot at manood na lang ng palabas. Nagsabi naman si Manang Winnie na okay lang yung gamitin. At sa pagkakakilala naman niya sa quadruplets, ay nananahimik talaga ang mga ito kapag may pinapanood na palabas. Hindi naglilikot at talagang nakaupo lang. Dito lang kayo sa kwarto mga anak ha. Manood lang kayo ng palabas at huwag malikot. Pupunta lang ako sa kusina at tutulungan si Manang Winnie sa pagluluto. Pagkuway pagpapaalam niya sa mga bata. Hindi rin kasi siya mapakali at nahihiyang mag-astang bisita. Gayong pagtatrabaho naman talaga ang ibinunta niya roon. Opo, Mama. Sabay-sabay pang sagot ng quadruplets at pagkatapos ay ibinalik na agad ng mga ito ang atensyon sa panonood ng palabas sa TV. Siya naman, nagsimula ng maglakad patungo sa kusina. Malapit na siyang makarating sa pupuntahan nang may nakasalubong siyang tila pa pamilyar ang muka. Hindi naman niya ito pinansin at nilagpasan lang, hanggang sa marinig niya itong nagsalita. Kaya napatigil siya at biglang kinabahan. Lucy? Tinawag nito ang pangalan niya kaya siguradong kilala siya nito. Hindi siya sumagot at nanatili lang sa kaniyang kinatatayuan. Nagmistulan na nga siyang estatwa ron, hanggang sa namalayan na lang niya na nasa harapan na niya ito. Ikaw nga, Lucy! Hindi ako pwede magkamali. Patuloy nito na tila hindi makapaniwala sa muli nilang pagkikita. Halo-halong emosyon ang rumihistro sa ekspresyon nito. Napapangiti ito ng malapad, tila nasasabik na may kasamang pagka-guilty at kulang na lang ay hawakan siya nito o kaya ay yakapin ng mahigpit. Ano, Lucy? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to, si Randy, ang asawa mo. Na-excite pang pagpapakilala nito sa kanya. Pagkuway bigla na lang itong nalungkot, saka nagpatuloy sa pagsasalita. Oo nga pala, mahigit 7 taon na ang nakalipas nang huli tayo nagkita. Hindi na siguro tama kung tawagin pa kitang asawa. Hindi pa rin siya makapagsalita dahil siya rin ay sobrang nabigla at hindi makapaniwala sa muling pagkikita nila ng dati niyang asawang bigla na lang nawala noon. Hindi nga sila kasal pero matatawag na ring asawa dahil nag-live-in sila. Pasensya na pero hindi ako ang dating asawa na sinasabi mo. Pagkuway sabi niya. Pagkatapos dali-dali na siyang naglakad pabalik sa guest room. Mabuti na lang at hindi na siya sinundan nito. Hindi na siya mapakali nang makapasok na sa loob. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kung kakausapin ba niya si Randy at sasabihin dito ang totoo, na siya talaga ang asawa nito at ito rin ang ama ng quadruplets? O ililihim niya mga yon at magpapatuloy siya sa pagpapanggap na hindi niya ito kilala. Napatanong din siya sa sarili kung ano ang ginagawa ng lalaki ron. Anong relasyon nito kay Don Rodrigo? Kamag-anak ba nito ang matandang nag-aalok sa kanya ng tulong? Habang nag-iisip siya ng kanyang gagawin ay bigla niyang narinig ang pagkatok sa pinto ng guest room. Kinabahan siya dahil sa isiping baka si Randy yon. Pero nung buksan niya ay si Don Rodrigo ang kanyang nakita. Don Rodrigo? Medyo gulat pang saan niya. Oh, bakit? May problema ba? Tanong nito sa kanya. Wala naman po. Itatanong ko lang po sana kung bakit dito mo po kami pinatuloy sa guest room. At sinabi mo rin kay Manang Winnie na mga bisita mo kami. Yun na lang ang naisipan niyang itanong dito na hindi rin naman niya natapos dahil sumagot na agad ito. Okay, Lucy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May gusto sana akong ialok sa'yo. Pwede mong tanggihan pero lubos kong ikakasiya kung tatanggapin mo. Seryosong sabi nito, dahilan kaya mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Ano po yun? Tanong niya. Kung papayag ka, gusto sana kitang maging asawa, Lucy. Pakakasalan kita at lahat ng ito ay pagmamay-ari ko, mapupunta sa'yo at sa mga anak mo kalaunan. Kitang-kita niya ang seryosong ekspresyon ni Don Rodrigo habang nagsasalita ito. Hindi naman niya inaasahang ganon ang maririnig mula sa matanda. Ang alam niya kasi, aalokin siya nito ng trabaho kaya isinama silang mag-ina ron.
Hindi mo kailangang sumagot agad, Lucy. Bibigyan kita ng sapat na panahon para pag-isipan ang magiging desisyon mo. At habang nag-iisip ka pa, dito na muna kayo magstay sa mansyon at gamitin ang guest room bilang kwarto nyo. At gaya nga ng sinabi ko kanina, kung sakaling tanggihan mo ang alok ko, walang problema sa akin. Wala pa rin namang magbabago. Pagpapatuloy nito sa seryoso pa ring boses. Pero, bakit po ako? Ang dami namang... Dahil nakikita ko sa iyo ang namayapa kong asawa na si Clara. Pasensya na po pero... Uulitin ko, hindi ako nagmamadali, Lucy. Bibigyan kita ng sapat na panahon para mapag-isipan. At kung hindi ka pumayag sa bandang huli, walang problema. Matanda na rin naman ako para sa ganito at malapit na rin akong mamatay. Sa totoo nga yan ay namomroblema ako kung sino ang pamamanahan ko nitong mansyon ko. At malak na hasyenda. Hindi naman kasi kami biniyayaan ng anak nung nabubuhay pa ang asawa ko. Mainam po naman kami noon pero bumalik din sa tunay na pamilya nang malaman ang totoo. Mahabang paliwanag ni Don Rodrigo. Pagkaway iniba na nito ang usapan nang mapansin na lalo lamang siyang naguguluhan at natahimik. Saka na nga lang natin pag-usapan ang tungkol dyan. Halina kayo sa dining area at sabay-sabay na tayong kumain. Tawagin mo na ang mga bata. Anito na sinunod naman niya. Bagamat nahihiya siya ng bahagya. Kakain na po ba tayo, Mama? Tanong ni Carrie sa kanya at nang sumagot siya ng oo ay agad na nagsitayuan ng mga ito habang napapangiti ng malapad. Yay! Kakain na tayo! Natutuwang sabi ni Yuri. Siguradong masasarap ang pagkain dito. Hoy, huwag kayo masyadong maingay, nakakahiya kay Lolo. Saway ni Lori sa mga kapatid. Agad namang tumahimik ang tatlo. Pagkuway sumunod na sila kay Don Rodrigo nang magsimula na itong maglakad. Kumain kayo ng marami ha. Lalo na kayo, mga bata. Wika ng matanda. At ilang sandali pa'y nakarating na sila sa dining area. Sakto namang tapos na sa pagluluto si Manang Winnie at nagsisimula na itong maghain ng mga pagkain sa mesa. Upo na kayo. Sambit ng matanda. Maraming salamat po. Sagot naman niya at pagkatapos ay inasikaso na ang quadruplets. Nasaan na pala si Randy? Nakita mo na ba siya, Manang Winnie? Pagkuway tanong ni Don Rodrigo sa kasambahay. Pumunta na yun dito kanina. Ipinarating ko na rin po sa kanya ang pinapasabi mo. Baka po lumabas muna at hinanda ang sasaking gagamitin niyo. Agad na sagot ni Manang Winnie. Ganun ba? Napapatangang sagot ni Don Rodrigo. Pagkatapos ay itinuon na nito ang atensyon sa pagkain. Sige na Lucy, magsandok na kayo. Huwag kayong mahihiya at mga bisita namin kayo rito. Lalo na kayong mga cute na bata. Sige po, Don Rodrigo. Medyo nahihiya pang sagot niya. Ilang sandali pa'y dumating na ang lalaking hinahanap ng matanda. Ngunit ito naman ang taong ayaw niya sanang makita sa mansyon na yon. At gaya ng inaasahan, ay napatitig ito sa kanya ng mariin. Kinikilatis talaga siya. At pagkatapos ay naibaling naman ito ang tingin sa quadruplets. Kinabahan na naman siya dahil baka mapansin ito na medyo may pagkakahawag ito sa mga bata. Yan na po pala si Randy, Don Rodrigo. Ani Manang Winnie. Randy, maupo ka at sumabay na sa amin. Tapos mamaya ihatid mo ako sa kabilang hasyenda at bibisitahin ko ang mga trabahador natin doon. Baling ni Don Rodrigo sa bagong dating na lalaki. Sino sila, Uncle? Kasabay ng pag-upo ni Randy ay ang pagtatanong nito sa matanda. Na kunwari ay hindi pa sila nakikita at wala talagang alam sa pagdating nila roon sa mansyon. Itong mag-ina. Siya si Lucy. Pagpapakilala ng matanda. Pagkatapos ay inilapit nito ang bibig sa tenga ni Randy at nagpatuloy. Pero sa pabulong ng boses. Nililigawan ko siya. Ano sa tingin mo? Okay ba siya para sa'yo? Narinig pa rin niya ang sinabi ni Don Rodrigo kahit pabulong yun. Nasa tabi niya lang kasi ito. Kaya nang mapatingin sa kanya si Randy, ay muling nagsalubong ang kanilang mga mata at bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkailang. Agad din siyang umiwas ng tingin dito at inabala na lang ang sarili sa pag-aasikaso sa mga bata. Sa wakas, sinitagpuan ko na rin ang babaeng pakakasalan ko.
Para siyang ang Auntie Clara mo. Patuloy ni Don Rodrigo sa pabulong pa ring boses. Tahimik lang si Randy at hindi sumagot. Nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanya, kaya nanatili lamang siyang nakayuko at nagkunwaring abala sa pagkain. At ito namang mga bata ay ang mga anak niya. Quadruplet sila. Pagkuway, ang mga bata naman ang ipinakilala ng matanda kay Randy, na pamangkin pala nito. Hello po, ako po si Lori. Biglang sabad ng panganay sa quadruplets. Na ikinatuwa ni Don Rodrigo, pero ikinabigla naman niya. Nag-alala rin siya, lalo na nang mapatitid si Randy sa bata at napangiti ng malapad. Pagkatapos magsalita ni Lori, ay sunod-sunod na ring nagpakilalang tatlo pa, na lalong ikinatuwa ng magtsuhid na Don Rodrigo at Randy. Ako naman po si Audrey. At ako naman po si Carrie. Yuri naman po ang pangalan ko. Ang only boy po sa aming apat. Ang cute nyo naman. Malapad ang ngiting komento ni Randy. Ang gaganda rin yung tatlo ah. Tapos ikaw Yuri, ang gwapo mo. Siguro sobrang gwapo rin ang tatay nyo. Kasing gwapo ko. Maaaring pagbibiro lamang yun ni Randy para pangiti ng mga bata. Pero para sa kanya, ibang dating nun. Parang may gusto itong iparating at pinariringgan siya. Shh! Tumigil ka. Dahil wala na silang tatay. Saway ni Don Rodrigo sa pamangkin sa pabulong na boses. Pero nakarating pa rin sa pandinig niya. Maraming salamat po, Manong. Totoo po yun na pareho tayong gwapo. Yun naman ang sagot ni Yuri sa papuring sinabi ni Randy sa mga ito. Tito Randy na lang ang itawag niyo sa akin. Sige po, Tito Randy, maraming salamat po. Agad na sagot ni Yuri. O sige na, kumain na muna kayo. Tayo, at baka lumamig ng sabaw. Pagkuway wika ni Don Rodrigo. At nagpatuloy na nga sila sa pagkain. Si Randy hindi na nag-usisa pa at natahimik na. Pero batid niyang nagmamasid lang ito at pinakikiramdaman siya. Pagkalipas ng ilang oras, nagpaalam na muna si Don Rodrigo sa kanya at kasama si Randy ay umalis sa mga ito. Dahil sa presensya ni Randy sa mansyon na yon at pamangkin pa ito ng matanda, kaya naisip niyang magpaalam na at tanggihan ang inaalok ni Don Rodrigo sa kanya. Hindi magandang magstay pa siya ron at baka magkagulo lang. Lalo niya't nakikita niya na parang gusto pang makipag-ayos ni Randy sa kanya. Nang sumunod na araw ay naisipan niyang puntahan si Manang Winnie para magpaalam. Umalis kasi si Don Rodrigo at hindi na niya hihintayin pang makabalik ito. Gusto niyang umalis na agad sila ng mga anak niya nang biglang sumulpot si Randy sa harapan niya. Alam kong ikaw yan, Lucy. Huwag mo lang subukan pang magsinungaling dahil kilalang kilala kita. Sa loob ng 7 taong nagkahiwalay tayo, hindi kita kinalimutan. Nanatili ka rito sa puso't isipan ko. Seryosong sabi ni Randy at ramdam din naman niya ang sinseridad sa boses nito. Kung talagang hindi mo ako kinalimutan, bakit hindi mo ako hinanap? Nakalaya ka na naman pala, pero bakit hindi mo ako binalikan? Napilitan na rin siyang umamin dito at kinumpronta ito ng nanunumbat niyang boses. Akala ko nga patay ka na eh. Pinuntahan kita nun sa mga presintong malapit, pero hindi kita nakita. Hindi ka naman daw dinala ron. Kaya inisip ko na tinapos ka na ng mga pulis. Bumuntong hininga muna si Randy at pilit na ikinalmang sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pagsasalita at nagpaliwanag sa kanya. Plano talaga akong tapusin ng mga pulis ng araw na yun. Tapos palalabasin nila na lumaban ako. Mabuti na lang dumating si Uncle Rodrigo, na noon hindi pa retired na pulis. Nagawa niya ng paraan na mailigtas ako at pinatago muna rito sa mansyon. Mga 2 buwan din ang pinalipas namin bago niya ako pinayagang makabalik sa Manila. Kaya lang, wala ka na ron sa dati nating tinitirhan. Wala ring makapagsabi sa akin kung nasaan ka lumipat. Kaya hindi mo na ako hinanap. Tuluyan mo na ako pinabayaan at ang mga... Muntik na niyang mabanggit ang quadruplets na anak. Mabuti na lang at nakapreno agad siya at hindi nasabi na buntis siya ng mga panahong yon. At ang mga anak natin? Ito nang nagtuloy sa hindi niya tinapos ng mga salita.
Hindi, Randy. Hindi ka ang ama nila. Sinubukan niyang magsinungaling dahil sa takot na baka kunin nito ang quadruplet sa kanya. Pero mukhang malabo na paniwalaan siya nito. Hindi ako naniniwala sa Lucy. Sobrang lakas ng pakiramdam ko na ako ang ama nila. At hindi mo rin maikakaila na may pagkakahawi kami. Kaya wag mo nang subukan pa magsinungaling. Natigilan siya at hindi agad nakasagot sa lalaki. Pagkuway narinig nila ang paglapit ni Manang Winnie, kaya nakahinga siya at nagkaroon ng pagkakataong makaiwas kay Randy. Nandito ka pala, Randy. Kaya pala tumawag si Don Rodrigo at nagtanong kung nandito raw ba ikaw sa mansyon. Anito matapos makalapit sa kanila at hinarap si Randy. Bakit daw? Usisa naman ni Randy. Samantalang siya dahan-dahan nang naglakad para makalayo sa lalaki. Ngunit nakakailang hakbang pa lang siya nang marinig niya ang pagtawag ni Manang Winnie sa kanya. Agad naman niya itong nilingon matapos tumigil sa paglalakad. Pinapasunod ka ni Don Rodrigo sa kabilang hasyenda. Tamang-tama at nandito si Randy. Ihahatid ka na lang niya ron. Pwede mo raw isama ang mga bata kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, sa akin mo na lang sila iwanan. Ako na muna ang bahalang magbantay sa kanila. Anito. Ha? Hindi siya makasagot at hindi rin naman niya alam ang sasabihin. Hanggang sa maisip niyang samantalahin na ang pagkakataong yun para magpaalam sa matanda at tanggihan na rin ang inalok sa kanya. May gagawin ka ba, Randy? Pwede bang ihatid muna si Lucy sa kabilang hasyenda? Baling naman ni Manang Winnie sa lalaki. Sige, Manang. Agad na sagot ni Randy pagkatapos ay bumaling naman ito sa kanya na para bang hinihintay ang desisyon niya. Sa huli ay nagdesisyon siyang sumama kay Randy para mapuntahan si Don Rodrigo. Iniwan niya na lang muna ang quadruplets kay Manang Winnie para hindi magkaroon ng pagkakataon ng lalaking makausap ang mga ito. Kaya lang ay masosolo naman siya ng lalaki at maaaring yun samantalahin nito para kulitin pa siya lalo. At ganun nga ang ginawa nito. Totoo ba na nililigawan ka ni Uncle Rodrigo? Sinagot mo na ba siya? Pumayag ka na ba sa alok niya na magpakasal sa kanya? Kaya ka ba sumama sa mansyon dahil magsasama na kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong nito habang nagmamaneho ng kotse. At base sa tono ng boses nito, ay parang hindi nito gusto ang ideyang yun. Anong klase mga tanong ba yan, Randy? Wala sa isip ko mga yan. Sumama lang naman ako kay Don Rodrigo sa mansyon niya dahil sa trabahong inalok niya sa akin. Medyo pikon na sagot niya. Pero iba ang sinabi ni Uncle sa akin. Gusto ko raw niyang wala akong planong magpakasal sa kanya, okay? At kaya ako sumama ngayon sa'yo para magpaalam kay Don Rodrigo. Nababalik na lang ako sa kalsada ng Manila para magtinda ng sampagita at mga basahan. Bahagyang nagulat si Randy sa sinabi niya at bigla rin itong itinigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Babalik ng kalsada ng Manila para magtinda ng sampagita at mga basahan? Nilingon pa siya nito at maring tiningnan habang nagsasalita. Doon niya ako nakilala. Matapos niyang alokin ng mga bata ng sampagita, inalok niya ako ng tulong, trabaho raw sa mansyon niya. At dahil sa kagustuhan kong mailayo na ang mga bata sa kalsada, kaya sumama kami sa kanya. Kaya lang mukhang may iba pa siyang gusto sa akin. Gusto ka niya, kaya isinama niya kayo sa mansyon, Lucy. Gusto niyang samantalahin ang sitwasyon kinalalagyan mo. Kaya nga magpapaalam na ako sa kanya. Mabuti na ngayon pa lang. Magkalinawan na kami. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ng isa niyang kamay. Kasabay ng pagsasalita nito. Sumama na lang kayo sa akin. Bubuuin ulit natin ang pamilya natin. Lalayo tayo at maninirahan sa tahimik na lugar. May ipon na rin naman ako at pwede na natin yung magamit sa pagsisimula natin. Nakatitig pa ito sa kanya habang nagsasalita. Ramdam niya na seryoso talaga ito sa mga salitang binitawan. At kita niya rin sa ekspresyon nito ang matinding pananabik na muli siyang makasama. Parang ang dali lang ha. Ano? Basta na lang natin kakalimutan ng mga nangyari sa nagdaang 7 taon? May halong panunumbat na sagot niya rito. Alam ko, malaki ang pagkukulang ko sa iyo at sa mga bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon at gagawin ko ang lahat para kahit papano mapunan yun. Babawi ako, Lucy, pangako. Ewan ko, Randy. Mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Sagutin mo na lang tong katanungan ko, Lucy. Mas lalo pang sumeryoso si Randy
at kasabay ng pagsasalita nito ay ang paghawak sa isa pa niyang kamay. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Kinalimutan mo na ba ako at inalis dyan sa puso mo? Pinisil pa nito ng bahagya ang mga kamay niya at nagkasalubong ang kanilang mga mata nang mapatingin siya rito. Hindi niya rin maipaliwanag ang pakiramdam niya ng sandaling yun. Gusto niyang umiwas ang tingin dito. Pero parang minamagnet naman ito ang mga mata niya. Hanggang sa bigla na ring bumilis ang tibok ng kanyang puso at mula sa mga kamay nito, parang may kuryenteng dumaloy patungo sa kanya. Hindi ka makasagot. Dahil ba meron ka pa rin nararamdaman para sa akin? Dahil ba mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? At katulad ko, nasasabik ka rin makasama ako? Nakatitig pa rin ito sa kanya habang nagtatanong at ang boses ito'y halos pabulong na para bang sinusubukan siyang akitin. Hindi siya makasagot at nagmistula ng estatwa mula sa kanyang kinauupuan. Hanggang sa maramdaman niya na nakahawak na ang dalawa nitong kamay sa magkabila niyang pisngi. Anong ginagawa mo, Randy? Sobrang bilis na ng tibok ng puso niya at hindi niya pa rin maintindihan ang sarili niya dahil patuloy pa rin itong nagpapatianod sa mga ginagawa ni Randy. Kahit nung naramdaman niyang lumalapit na mga labi nito, ay wala siyang ibang ginawa kundi pumikit lang hanggang sa maglapat na ang mga labi nila. Nagawa rin niyang tugunan ang halik nito at hindi na nagawang ikaila ang totoong nararamdaman na nasasabik na rin siyang makasama ito. Hindi naman talaga kasi ito nawala sa puso't isipan niya. At hanggang sa sandaling yun, ito pa rin ang mahal niya. Kahit ang paniniwala niya sa nagdaang 7 taon ay sinalvage na ito at pinatay ng mga pulis. Nagsisimula na maging mapusok ang mga halik ni Randy at gumagapang na rin ang isa nitong kamay nang bigla siyang matauhan at itinulak ito ng bahagya palayo. Itigil mong ginagawa mo, Randy! Hindi ito tama! Mari ng boses na sabi niya. Nagulat naman si Randy at parang bigla ring natauhan. Pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Dalhin mo na ako kay Don Rodrigo, please, para makausap ko na siya at makabalik na ako sa mga anak ko. Sumunod din agad si Randy sa request niya at pinaandar ng muli ang sasakyan. Hindi na rin sila nag-usap at nanatili lang natahimik hanggang sa makarating na sila sa kabilang hasyenda kung nasaan si Don Rodrigo. Para bang ipinahihiwatig nila na sapat ng nangyaring paghalikan nila para iparating na mahal pa rin nila ang isa't isa. Nandito na tayo, wika ni Randy at pagkatapos ay dali-dali na itong bumaba para alalayan siya. Sasamahan na kita kay Uncle Rodrigo. Malapit lang naman ang nilakad nila bago narating ang kubo sa gitna ng malawak na lupain. At doon ay naghihintay sa kanyang matanda na biglang lumapad ang ngiti matapos siyang makita. Sige na, Randy. Iwan mo na muna kami. Tatawagin na lang kita kapag tapos na kami mag-usap ni Lucy at uuwi na. Seryosong sabi ni Don Rodrigo nang mapansing hindi pa rin umaalis si Randy ron at nanatili lang na nakatayo malapit sa pintuan ng kubo. Hintayin ko na lang po kayo, Uncle. Hindi naman siguro kayo magtatagal. Sa tono ng boses ni Randy ay parang nag-aalala ito sa kanya at gusto siyang bantayan. May importante kaming pag-uusapan na para lang sa aming dalawa, Randy. Kaya umalis ka na at bumalik na muna sa sasakyan. Tatawagan na lang kita, okay? Sige po, Uncle. Sagot ni Randy at parang napipilitan pa itong sumunod sa utos ni Don Rodrigo. Nang makaalis na si Randy, ay nagsimula na magsalita matanda. Kita pa niya ang excitement sa expression nito at ang sobrang kasiyahan dahil sa presensya niya ron. Nakikita mo ba ang kalawakan ng lupain ito? Basta ang inaabot ng tanaw mo mula rito, lahat yan ay pag-aari ko. At handa ko ibigay ang lahat ng yan sa'yo kapag pumayag ka na maging asawa ko, Lucy. Natigilan siya at hindi makasagot. Kinakabahan din siya nang lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya. Napakapit pa siya ng mahigpit sa suot niyang shorts dahil sa takot na baka may bigla itong gawin sa kanya. Lalo na't silang dalawa lang ang naroroon. Pero mukhang nakaramdam naman ito at inalis din agad ang kamay sa balikat niya. Pagkatapos, lumayo ng bahagya sa kanya. Hindi lang ito ang mapapasaya, Lucy, pati ang mansyon at iba ko pang ari-arian. Lahat ng yun ay mapupunta sa'yo.
Pagpapatuloy nito sa seryoso pa ring boses. Um, Pasensya na po, Don Rodrigo, pero hindi ko po matatanggap ang lahat ng yan. Bakit? May problema ba? May baka bang gusto? Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa'yo. Magiging unfair para sa'yo kapag tinanggap ko ang lahat ng yan, kahit wala akong nararamdaman para sa'yo. Naiintindihan kita, Lucy. Pero sinabi ko naman sa'yo na hindi ko pa po nakakalimutan ang asawa ko hanggang ngayon. Mahal ko pa rin po siya. At kailanman, hindi ko siya pinalitan sa puso ko. Pero patay na ang asawa mo, di ba? Sabi mo, sinalvage na siya ng mga pulis. Tama po. Yun nga ang paniniwala ko, pero kahit ganoon, hindi ko pa rin siya kinalimutan. Wala na rin po akong plano mag-asawa pa. At gusto ko na lang ito ng oras ko sa quadruplets. Napabuntong hininga na lang ang matanda at hindi na nangulit pa. Kita niya ang pagtataka sa ekspresyon nito. Kung bakit ayaw niyang tanggapin ang inaalok nito, gayong magiging mayaman siya in an instant. At mapapaganda rin ang buhay ng quadruplets. Gusto ko rin po sanang samantalahin ang pagkakataong to para magpaalam sa inyo. Don Rodrigo, babalik na lang po kami sa Manila. Nakakahiya naman kung magtatagal pa kami sa mansyon. Bakit? Hindi ko naman kayo pinapalisa. Dahil ba ito sa inaalok kong pakasalan mo ako? Agad nitong sagot sa sinabi niya. Hindi naman po sa ganoon, Don. Pakiramdam ko po talaga kasi hindi to tama. Sige, naiintindihan ko. Hindi na kita kukulitin tungkol sa bagay na yon. Pero wag naman kayong umalis agad. Kararating niyo pa lang sa mansyon. Magstay na muna kayo rito. Kahit hanggang 1 buwan lang. Hayaan mo na munang mag-enjoy ang mga bata. Pero, sige na Lucy, para naman sa mga bata eh. Pangako, hindi ko na ulit i-open ang tungkol sa pag-alok ko sa iyo ng kasal. At kung ang gusto mo rin ay magtrabaho sa mansyon, sige. Yun na lang ang gawin mo. Basta tandaan mo, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang talaga kayong tulungan ng mga bata. Hindi na siya nakipagmatigasan sa matanda at pumayag na magstay na muna sa mansyon. Pero hanggang 1 linggo lang ang sinabi niya. Isa pa kasing dahilan kaya ayaw niyang tumagal doon ay dahil kay Randy. Siguradong hindi siya titigilan ng lalaki, lalo pat na ipakita na niya rito ang tunay niyang nararamdaman. At gaya na kanyang inaasahan, hindi nga tumigil si Randy. Kapag nakakakita ito ng pagkakataong makalapit at makausap ang quadruplets, hindi talaga nito pinalalagpas. Ginagawa nito ang lahat ng paraan para mapalapit sa mga bata. Maging sa kanya, hindi rin ito tumitigil na magpapansin. Ano ba, Randy? Sinabihan na kita na tigilan mo na ang paglapit sa akin at baka makita tayo ng uncle mo. Sigurado magagalit yun. Nag-aalalang sabi niya. 1 araw nang kulitin ulit siya ng lalaki at hinila papunta sa garahe para walang ibang makakita sa kanila. Ba't ka ba natatakot kay Uncle Rodrigo? Mag-asawa naman tayo. At saka sabi mo, wala naman kayong relasyon. Sinabi mo rin na wala kang balak tanggapin ang alok ni Uncle na maging asawa niya. Wala nga, pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ko na lang din ng basta-basta yung bigla mo pagbabalik. Mariin ang boses sa sagot niya. Tatalikuran na sana niya ito nang muli siyang hawakan sa kamay para mapigilan sa pag-alis. Anong nangyayari rito? Parehas silang nagulat nang marinig nila ang boses ng Don. Natakot siya at kinabahan ng sobra, lalo na nang makita niyang nakakunot ang noo nito at masama ang tingin kay Randy. Anong ibig sabihin nito, Randy? Ginugulo mo ba si Lucy? May problema ka ba sa kanya? O baka naman may gusto ka rin sa kanya kaya kinukulit mo? Kompronta ni Don Rodrigo sa pamangkin nito. Paano kung sabihin kong oo, Uncle? Na gusto ko rin talaga si Lucy. At plano kong ilayo siya rito para makasama ko siya at ang mga anak niya. Matapang at marinang boses sa sagot ni Randy. Wala rin itong takot na sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Ay kung ganon, mag-umpisa ka ng magbalot ng mga gamit mo at umalis na sa poder ko. Hindi ako mag-aalaga ng traidor na tao sa sarili kong pamamahay, kahit nakadugo ko pa. Nagulat siya at kinabahan sa sinabing yun ni Don Rodrigo. Pero si Randy hindi man lang natinag. Parang nakahanda na ito at hindi man lang natatakot sa galit na ipinakita ng uncle nito. Ano pa hinihintay mo, Randy? Ba't hindi ka pa kumikilos? Tumaas ng bahagya ang boses ng matanda. Ang sabi ko, magbalot-balot ka na at umalis dito sa mansyon ko. Wala kang utang na loob.
Sa kabila ng pagtulong na ginawa ko para sa'yo, ito pang gagawin mo sa akin? Don Rodrigo, wag mo na po siyang paalisin dahil wala naman po siyang ginagawang masama. Ako na lang po ang aalis. Sinubukan niyang sumabad pero walang nagbago sa ekspresyon ni Don Rodrigo. Sinabi ko sa'yo na tatanggapin ko kung tatanggi ka sa alok ko na maging asawa ka, Lucy. Pero kung ang dahilan ni si Randy, hindi naman siguro yun katanggap-tanggap sa parte ko. Walang problema sa akin kung may iba kang gusto. Pero wag naman sana pamangkin ko si Randy. Pero ako ang... Sasabad sana si Randy pero nagsalita na agad si Don Rodrigo. Dahilan para hindi nito matapos ang sinasabi. Di ba sabi ko sa'yo, Randy, umalis ka na? Ano pang ginagawa mo rito? Medyo pasigaw na ang boses ni Don Rodrigo. At sa pagkakataong yun ay kumilos na nga si Randy. Pero bago tutuluyang naglakad palayo, nagbitaw muna ito ng salita habang nakabaling sa kanya. Isasama kita, Lucy. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Subukan mo lang, Randy. Baka itakwil na kita ng tuluyan kapag ginawa mo yan. Medyo pasigaw na sagot ni Don Rodrigo. Hindi na sumagot pa si Randy at tumalikod na ito sa kanila. Pagkatapos ay humarap na ulit sa kanya si Don Rodrigo. Pasensya ka na ako nakapagtaas ako ng boses, Lucy. Hindi ko lang talaga gusto na may nanggugulo sa'yo rito. Lalo na't sarili ko pang pamangkin. Wala naman po siyang ginagawa masama sa akin. Hindi agad nakasagot si Don Rodrigo at mukhang napigilan sa sinabi niya. Pinagmasdan siya nito ng maigi na parabang sinusubukang alamin kung may itinatago ba siya bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Sa tono ng pananalita mo para ipinagtatanggol mo si Randy Meron ba akong hindi alam, Lucy? May tinatago ba kayo sa akin? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Napayuko siya ng bahagya dahil sa sunod-sunod na tanong ng matanda. Seryoso rin ito kaya kinabahan siya at baka magalit sa kanya. Pero naisip niyang sabihin ang totoo para maging malinaw na rin dito ang sitwasyong kinalalagyan niya. Ang totoo po, Don Rodrigo, si Randy at ako. Tumigil muna siya sa pagsasalita at huminga ng malalim para kahit papano ay makakuha ng lakas ng loob na magtapat ng totoo sa matanda. Si Randy po ang asawa ko na sinabi ko sa iyo noon. Siya yung nawala ng 7 taon at inakala kong sinalvage na ng mga pulis. Siya rin ang ama ng quadruplets. Natigilan ng matanda at halatang nagulat sa narinig. Pareho kaming nagulat nung nakita kami rito sa mansyon. Sinubukan ko naman po siyang iwasan at ilihim sa kanyang totoo pero mahirap kontrahin ang sinasabi ng puso. Lalo na't hindi rin siya tumitigil sa paglapit sa akin at nakikita ko na sobrang nasasabik na rin siyang makasama po ang mga bata. Gets ko na, Lucy. Sambit ng matanda habang napapatango-tango. Mukhang naintindihan agad nito ang sitwasyon. Matapos pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Ikaw, ano ba nasa isip mo? Ano bang gusto mo? Pagkaway seryosong tanong nito. Sa totoo lang po, hindi ko rin po alam kung anong gagawin sa sitwasyong to. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to na muling makita si Randy pero ngayon nagkaharap na ulit kami. Hindi na niya tinapos ang sinasabi at sa halip ay bumuntong hininga na lang siya. Basta, sinasabi ko sa'yo, kung ano man ang maging desisyon mo, irerespeto ko yun. Hahayaan kita sa gusto mong gawin. Seryosong sabi ng matanda, at hindi na rin nagtagal pa ang kanilang pag-uusap. Pumasok na ito sa kotse nito at siya naman ay bumalik na sa loob ng mansyon para puntahan ang kanyang mga anak. Aalis na po ba tayo, Mama? Salubong sa kanya ni Lori nang makapasok na siya sa guest room. Oo, anak, pero hindi pa naman ngayon. Siguro bukas o sa makalawa pa. Bakit mo naitanong? Gusto mo bang umalis dito at umuwi na tayo? Tanong niya na may halong pagtataka sa boses. Sinabihan po kasi kami ni Tito Randy na mag-ayos na ng mga gamit namin. Dahil sasama na tayo sa kanya pag alis niya mamaya. Si Audrey naman na nagsalita. Ha? Sinabi niya yun sa inyo? Gulat na tanong niya. Opo, Mama. Sinabi niya po yun sa amin. Para nagmamadali nga po siya Sagot ni Carrie. At saka, sinabi niya rin po na siya ang papa namin. Totoo po ba yun, Mama? Tanong naman ni Yuri.
Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Sa isang banda, gusto niyang puntahan si Randy at kumprontahin. Pero hindi naman niya masisisi ang lalaki sa kagustuhan nitong makasama ang mga bata. Saka na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan, mga anak. Sa ngayon, mag-asikaso na muna kayo at makaalis na nga tayo ngayong araw. Pag-uway sabi niya sa mga bata. Sasama po ba tayo kay Tito Randy? Tanong ni Lori. Hindi anak, hindi tayo sasama sa kanya. Tayo lang ang babiyahe. Hindi pa man siya tapos sa kanyang sinasabi na bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok si Randy sa loob ng guest room. Nakahanda na ba kayo mga bata? Agad na tanong ni Randy, pero nang makita siya nito, bigla itong natigilan at sa halip ay sa kanya na ito bumaling. Doon na muna kayo mga anak at mag-uusap lang kaming dalawa. Sabi niya sa mga bata na agad namang sumunod sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na magsalita si Randy. Tapos na pala kayo mag-usap ni Uncle at nandito ka na. Kamusta? Ano na pag-usapan niyo? Usisa sa kanya. Alis na kami rito, Randy. Pero hindi ibig sabihin sasama kami sa iyo. Kaya anong pinagsasabi mo sa mga bata? Totoo naman ang sinabi ko sa kanila. Ako ang ama nila. Kaya gusto ko silang isama sa pag-alis ko rito. Matigas ang boses na sabi ni Randy. Nagiging mainit na ang usapan nilang dalawa nang marinig nila ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng guest room. At kasunod ay boses ni Don Rodrigo mula sa labas. Nandyan ka ba sa loob, Lucy? Pwede ba tayo mag-usap ulit? Sa una ay nagdadalawang isip siyang sumagot. Siguradong magagalit lalo ang matanda kapag nakita nito si Randy doon. Nagulat na lang siya nang si Randy mismo ang nagbukas ng pinto. Nandito ka pa pala, Randy. Di ba pinapaalis na kita rito sa mansyon? Matigas ang boses na kumpronta ni Don Rodrigo sa pamangkin nito. Sinabi ko na kanina, Uncle, na hindi ako alis hanggat hindi ko kasama ang mag-ina o kahit ang mga bata man lang. Matapang ding sagot ni Randy. Parang hindi ito natatakot sa matanda at determinado talagang gawin ang sinabi nito. Kahit pa ang ibig sabihin ay kailangan nitong kalabanin ang mayamang uncle. Hindi sumagot si Don Rodrigo at sa halip, sumilip ito sa loob. Pagkatapos ay nagtanong sa kanya. Ano ginagawa ng mga bata? Nanonood po sila ng palabas sa TV. Medyo kinakabahang sagot niya. Sige, sumunod kayong dalawa sa akin sa sala at doon tayo mag-uusap-usap. Motoridad ang boses na sabi ni Don Rodrigo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad patungo sa sala. At bago pa man siya makakilos mula sa kanyang kinatatayuan, ay mabilis na hinawakan ni Randy ang kamay niya. Nakikiusap ako, Lucy. Huwag kang papayag sa gusto ni Uncle Rodrigo. Hayaan mo ako makabawi sa inyo ng mga anak natin. Gagawin ko lahat, Lucy. Seryosong sabi nito pero wala siyang ibinigay na sagot. Sa halip ay nagsimula lang siyang humakbang palabas ng guest room. Ilang sandali pa ay nasa harap na nila si Don Rodrigo, pero hindi muna ito nagsalita. Nagpalipat-lipat muna ito ng tingin sa kanila na parabang tinatansya sila. Doon ka na muna, Randy, at si Lucy na muna kakausapin ko. Pagkuway seryosong sabi nito. Sa una parang ayaw pang kumilos ni Randy. Panay lang ang tingin nito sa kanya na parabang sinisigurado na hindi siya papayag sa kung anuman ang hilingin ng matanda. Maya-maya ay lumayo rin ito sa kanila. At sa pagkakataong yun, ay nagsimula na siyang magsalita. Bago pa man maibuka ni Don Rodrigo ang bibig nito. Patawarin mo ako, Don Rodrigo. Sa kabila ng tulong na ibinigay mo sa amin, pinipili ko pa rin umalis at tanggihan ang inalok mo sa akin. Ano ba talaga kasi ang nararamdaman mo, Lucy? Mahal mo pa ba si Randy? Sasama ba kayo mag-iinat sa kanya? Inaamin ko pong hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Pero pinag-iisipan ko pa kung sasama kami sa kanya o hindi. Matagal na panahon din siyang nawala. At sa loob ng mga panahong yun, hindi man lang niya naisipang hanapin kami. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kalmado ang boses na sagot ni Don Rodrigo. Napapatango-tango rin ito at mukhang sincero naman sa sinabi. Isang tanong na lang, Lucy. Kung sakali bang hindi kayo nagkita ni Randy, o kung wala siya rito, tatanggapin mo kaya ang inalo ko sa'yo?
Papayag ka ba na maging asawa ko kung sakali? Pasensya na po pero hindi po. Trabaho lang po talaga ang dahilan kung bakit ko naisipang sumama sa iyo rito. Akala ko po kasi yun lang ang yalok mo sa akin. Yumuko pa siya ng bahagya habang humihingi ng paumanhin sa matanda. Sige, sige. Nire-respeto ko ang desisyon mo, Lucy. Sapat na rin ang mga narinig ko para payagan na kayong umalis ng mga bata. Ipapahatid ko na lang kayo. Kaya wag na kayong mamroblema pa. Kung pwede po sana ngayon na kami umalis. Sobrang nahihiya na po talaga kasi ako sa iyo. Ikaw ang bahala. Hintayin mo na lang dumating ang driver na maghatid sa inyo sa bahay niyo sa Manila. Pagkatapos magsalita ay hinayaan siya nitong umalis. At si Randy naman ang tinawag nito. Kahit anong sabihin mo, Uncle, hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. Aalis ako rito pero isasama ko mag-iina ko. Pagkalapit pa lang kay Don Rodrigo ay nagsalita na agad si Randy. Matigas yun at medyo malakas kaya malinaw niyang narinig. Napatigil naman siya sa paglalakad at hinintay kung ano ang isasagot ng matanda. Kaya mo ba talagang buhayin ng mga bata, Randy? May bibigay mo ba talaga sa kanila ang mga kailangan nila sa buhay? 7 taon kang nawala sa buhay nila. Isinilang at pinalaki ni Lucy ang quadruplets nang wala ka. Ngayon, kakayanin mo bang bumawi sa kanila? Mapupunan mo ba ang malaki mong pagkukulang sa kanila? Gagawin ko lahat para makabawi sa kanila, Uncle. Ibibigay ko sa mga bata ang isang bagay na kailangan nila ngayon. Ang pagmamahal ng isang ama. Kaya wag mo na kaming subukang pigilan pa. Dahil hindi rin naman ako papatalo. Kahit ano pa ang gawin mo, Uncle. Ipaglalaban ko sila at hindi ako titigil. Hanggat hindi ko sila nakakasama. Matigas ang boses sa sagot ni Randy at ramdam niya ang sinseridad sa mga sinabi nito. Hindi muna sumagot si Don Rodrigo at mariin lang na tinitigan si Randy. Nire-respeto kita, Uncle, at sobra ako nagpapasalamat sa mga tulong na ginawa mo para sa akin. Tatanawin ko yung malaking utang na loob. Pero kung pilit mong ilalayo sa akin na mag-iina ko, ibang usapan na po yun. Pagpapatuloy ni Randy. At sa pagkakataong yun, sumagot na si Don Rodrigo. Sige, patunayan mo sa akin na kaya mong panindigan niyang mga sinabi mo. Umalis ka rito at isama mo sila. Pero wala ka nang makukuhang suporta sa akin mula ngayon. Ikaw nang bahala sa buhay mo at pati na rin sa kanila. Matigas ang boses na pagdedeklara ni Don Rodrigo. Ngunit sa halip na mamroblema, ay labis pa yung ikinatuwa ni Randy. Siya naman ay nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Maraming salamat po, Uncle. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil kayang-kaya kong buhayin ng sarili ko, lalo na ang mag-iina ko. Narinig pa niyang sabi ni Randy bago ito tumalikod at naglakad palayo kay Don Rodrigo. Nasa guest room na siya at kasalukuyang inaayusan ang quadruplets nang sumunod si Randy at agad na lumapit sa kanila. Ready na ba kayo, kids? Nakangiting tanong ni Randy. Ngunit hindi sumagot ang mga bata, sa halip bumaling ang mga ito sa kanya. Sasama po ba tayo sa kanya, Mama? Tanong ni Lori. Hindi siya sumagot at mariin munang tiningnan si Randy. Nakausap ko na si Uncle Rodrigo. Wika ni Randy pero hindi na niya hinintay na matapos ito at nagsalita na agad siya. Narinig ko ang usapan niyo. Tumayo siya at nagpaalam muna sa mga bata pagkatapos hinila niya ng bahagya palayo si Randy. Seryoso ka ba talaga, Randy? Kaya mo bang ipangako na hindi mo kami iiwan ano man ang mangyari? Paniniguro niya habang seryosong nakatitig sa lalaki. Hinawakan muna ni Randy ang magkabila niyang pisngi, hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Pangako, hindi ko kayo iiwan at pababayaan, Lucy. Gagawin ko lahat para makabawi sa inyo. Ipaparamdam ko sa mga bata ang pagmamahal ng isang ama na matagal na panahon din nilang hindi naranasan. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salitang binitawan ni Randy, kaya hinawakan na niyang muli ang kamay nito at inakay pabalik sa kinaroroonan ng mga bata. Lori, Aubrey, Carrie at Yuri, makinig kayo mabuti at may sasabihing importante si Mama. Seryosong sabi niya at agad namang lumapit ang quadruplet sa kanya. Bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, ay bumaling muna siya kay Randy. Parang nagets naman agad nito kung ano ang sasabihin niyang importante kaya napangiti ito. At napansin niya ang excitement sa expression nito. Itong nasa tabi ko,
Di ba, kilala niyo siya bilang Tito Randy? Hawak pa niya ang isang kamay ng lalaki habang nagsasalita dahil medyo kinakabahan siya sa maaaring maging reaksyon ng mga bata. Opo, Mama. Tapos po, Si Audrey ang nagtanong sa kanya. Ang totoo kasi, mga anak, siya talaga ang totoo niyong papa. Pagtatapat niya at natigilan ang mga bata matapos marinig yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Kung matagal na panahong hindi niyo ako nakita at nakasama. Patawarin niyo ako. Kung hindi ko agad hinanap ang mama niyo, kaya hindi ko nalaman na sinilang niya kayong apat. Agad namang lumapit si Randy at lumuhod sa harapan ng mga bata para pumantay sa mga ito. Maluha-luha pa ito habang nagsasalita at naramdaman niya na sincero ito at desidido talagang bumawi sa kanilang mag-iina. narinig niyo bang sinabi ni Mama? Si Tito Randy raw ang papa natin. Si Carrie ang unang nagsalita sa mga bata. Ibig sabihin ba nito ay may papa na tayo? May magtatanggol na sa atin kapag inaaway tayo ng mga batang siga sa lansangan. Sabi naman ni Yuri na may halong pagkasabik sa boses. Tama ka, Yuri. Ipagtatanggol ko kayo sa kahit na sinong magtangkang awayin kayo. Ngayon kasama niyo na ako sa buhay niyo. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Mula ngayon, puro kasiyahan na lang ang gusto kong iparamdam sa inyo. Agad na sagot ni Randy, kasabay ng paghawak nito sa magkabilang balikat ni Yuri. Pagkatapos ay kusa nang yumakap dito ang bata at kalaunan, lumapit na rin ang tatlo at nag-group hug ang mag-ama. Salamat po at dumating ka, Papa. Huwag mo na po ulit kaming iwanan, ha? Wika ni Lori habang nakayakap pa rin sa ama nito. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang yun, hindi na niya napansin na may bumagsak ng ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Dahil yon sa tuwang nararamdaman niya. At mabilis lang na tinanggap ng quadruplets ang ama sa kabila ng pagkukulang nito. O sige na, tama na yan. Mag-prepare na kayo at alis na tayo. Pagkuway sabi niya sa mga ito. Tumulong na rin si Randy sa pag-ayos ng mga bata hanggang sa maging ready na silang lahat. Bago umalis, nagpaalam ulit siya at ang mga bata kay Don Rodrigo. Nagpasalamat siya sa tulong na ibinigay nito sa kanila at ganon din ang mga bata at ikinatuwa naman ang matanda. Pagkatapos ay bumiyahe na sila pabalik sa Manila kasama si Randy. Umuwi muna sila sa maliit na bahay na tinutuluyan nilang mag-iina at nag-empake ng mga gamit na dadalhin nila sa paglilipat. Samantalang si Randy ay naghanap naman agad ng bahay na maupahan nila. May ipon naman ito at sapat na yun para makapagsimula sila ng bagong buhay na mas maayos na bahay at mas tahimik na lugar. Sa umpisa, naging okay naman ang buhay nila. Masaya ang mga bata dahil kumpleto naman sa bahay na nalipatan nila. At medyo malaki rin kaya nakakapaglaro mga ito ron. Pero alam niyang hindi yun magtatagal. Lalo na't medyo malaki ang buwan ng upa nila sa bahay na yon. Huwag ka mag-alala, Lucy. Natanggap na ako sa ina-applyan kong trabaho bilang company driver. Magsisimula na nga ako bukas eh. Kaya makakaluwag-luwag na tayo kahit papano. May enroll na rin natin ang mga bata sa susunod na pasukan. Sa wakas ay makakapagpatuloy na rin sila sa pag-aaral. Natutuwang sagot niya. Maraming salamat sa iyo, Randy. Tinupad mo talaga pangako mo. Nagagawin mo ang lahat para makabawi sa amin. Simula pa lang to, Lucy. Pinapangako ko na pagbubutihan ko pa at sisipagan para mas maibigay ko pa sa inyo mga pangangailangan niyo. At mas mapasaya ko pa ang mga bata. Hayaan mo, tutulong din ako sa paghahanap buhay. Napansin ko kasi na pwede ako magtinda ng fishball at yung barbecue ba sa labas. Daanan to ng mga tao kaya sigurado akong marami akong makukuha ang customer. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Lucy. Kaya ko namang ibigay sa inyo mga pangangailangan niyo sa pangaraw-araw. Kahit ako lang magtrabaho. Angal nito pero ipinilit pa rin niya yun. Hanggang sa pumayag na lang din ito. Basta sure ka na hindi ka mahihirapan na. At dapat kumita tayo dyan. Para hindi naman masayang ang pagod mo. Paalala nito sa kanya. Ako na bahala. Sanay ako magtinda kaya sigurado kong kikita tayo rito. Hindi naman ako magsasuggest nito kung alam ko malulugi lang tayo.
Kumpiyansang sagot naman niya. Ginawa nga niya ang planong yon at nag-volunteer pa ang mga bata na tumulong kanya. Sa una, fishball at kikiam lang muna ang itinanda nila at sobra yung pumatok. Kaya labis nila yung ikinatuwa at ipinagpasalamat sa Diyos. Hanggang sa magdagdag na rin sila ng barbecue at mas lalo pang dumami ang customer nila. Ang galing mo talaga, love. Successful ang munting negosyo mo. Pagbati ni Randy, nang isang araw ay pinakitaan niya ito ng kita na sobra pa sa arawang sahod nito. Hindi to magiging successful kung hindi dahil sa quadruplets nating anak. Todo effort sa paghatak ng mga customers eh. May kumakanta ba naman at sumasayaw? Nagmamalaking sagot niya sa asawa. O sige bukas, linggo kaya wala kaming pasok. Tutulong din ako sa inyo para mas lalo pang dumami ang customers natin. Ano naman ang gagawin mo? Eh di, sasayaw rin habang ipinapakita ang abs ko. Pagbibiro nito, na nauwi sa tawanan nila mag-asawa. Hanggang sa mapunta na rin sila sa paglalambingan. Nang sumunod na araw ay tumulong nga si Randy sa pagluluto at pagtitinda ng fishball at barbecue sa tapat ng bahay na inuupahan nila. Mag-alas 4 ng hapon, nang magsidagsa ng mga customers nila kaya naging busy na sila. Maging ang quadruplets tumulong na rin. Mahigit 30 minuto rin silang naging abala hanggang sa unti-unti nang nagbawas ang mga tao. Pagkuway dumating naman ang isang mayamang nakakotse na parang pamilyar sa kanila. Nakumpirma lang nila kung sino yon nang bumaba na sa kotse at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Mukhang masarap ang barbecue niya. Pwede niyo ba akong pagbilhan yan? Tanong nito nang makalapit na sa kanila. Don Rodrigo? Gulat na saan niya. Anong ginagawa niyo rito? Lolo Rodrigo! Sabay-sabay namang sigaw ng mga bata habang naguunahang lumapit sa matanda. Kumusta mga bata? Namiss niyo ba ang Lolo Rodrigo niyo? Opo, Lolo. Namiss ka po namin. Halos magkakasabay pa rin sagot ng quadruplets. Gusto mo po bang barbecue? Ipag-iihaw ka po namin. Pagkuway alok ni Audrey sa matanda. Sige nga, patikim nga ako ng isa. Nakangiting sagot ni Don Rodrigo. Wait lang po. Habang naghihintay si Don Rodrigo sa barbecue na iniihaw ni Audrey, ay bumaling naman ito sa kanila ni Randy. Napadalaw po kayo sa amin. May kailangan ka po ba? Tanong niya sa matanda. At paano niyo nalaman kung saan kami nakatira? Nagbayad ka ba para ipahanap kami? Hindi pa man nakakasagot si Don Rodrigo ay nagtanong na rin si Randy. Tama ka, Randy. Ipinahanap ko nga kayo. Meron kasi ako ibibigay sa inyo. Mahalaga to kaya gusto ko personal ko tong may abot sa inyo. Seryosong sagot ni Don Rodrigo. Ano po yun? Nagtatakang tanong niya. Iniabot nito kay Randy ang isang brown envelope na agad namang tiningnan ng asawa niya kung anong nilalaman. Titulo yan ng hasyenda sa kabilang lupain na pag-aari ko. Ibinibigay ko na sa iyo, Randy, bilang mana mo. Habang tinitingnan ni Randy ang mga dokumento ay nagsimula ng magpaliwanag si Don Rodrigo. Mabuti nang maibigay ko na yan sa iyo. Habang maaga pa para masimulan mo nang maayos ang mga dapat ayusin doon. Wala na rin naman akong panahon pa ron. At ang gusto ko na lang, i-enjoy ang natitira kong oras dito sa mundo. Hindi ko po ito matatanggapang kaya. Masyado tong malaki at saka pamangkin mo lang naman ako. Pagtanggi ni Randy. Pero nagpatuloy pa rin sa pagpapaliwanag si Don Rodrigo. At ipinakitang seryoso talaga ito sa pagbibigay ng mana sa asawa niya. Randy, alam mo namang wala akong anak na pagbibigyan ko ng mana. At bukod sa ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak, ay itinuring na rin kitang tunay na anak mula nang mapunta ka sa poder ko. Wala akong ibang pagbibigyan yan kundi ikaw lang. Kaya kunin mo na yan. Bago pa man ako makahanap ng babaeng magiging asawa ko. Tapos malalaman ko sa huli na ang ari-arian ko lang pala ang habol sa akin. Mabuti na yung maibigay ko na yan sa'yo. Para kung sakali, yung mansion lang ang makukuha nila sa akin. May halo pang pagbibirong sabi ng matanda. Sa huli ay tinanggap din ni Randy ang pamanang ibinigay ni Don Rodrigo. At hindi nagtagal ay lumipat din sila sa lupain yun. Matapos nilang magpakasal sa huwes. At mamuhay ng simple. Maayos ding pinamunuan ni Randy
ang pagpapatakbo sa hasyenda at siya naman ay nagtayo ng coffee shop at bakery sa bayan. Naipasok na rin nila sa magandang eskwelahan ng quadruplets at masasabi niyang nakaahon na rin sila sa kahirapan. Tiwala lang sa pamilya ang pinanghahawakan niya, kaya napunta sila sa ganong katayuan. Hanggang sa magbuntis ulit siya. At sa pagkakataong yun, ay kambal na naman ang ibinigay sa kanya ng Diyos. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!